Magandang araw po sa mga manggagawang Pilipino. Ang paghahanap buhay ay napakahalaga para merong pangtustos sa ating mga pangangailangan, sa mga anak, sa pagkain, sa pag-ieskwela ng mga anak, babayarin sa kuryente, tubig, mga pananagutan na mga nautang o nababayarin o dapat bayaran, kaya't napakahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kita. Marami hong mga walang sapat na kita ang napipilitang mangutang, mag 5-6. Yung iba'y nakakapangutang na hindi nila nababayaran o nagkakaroon sila ng pananagutan. Ang iba'y nauuwi pa sa bangayan, awayan, baranggayan, sampahan ng kaso. Bunsod ito ng kamakailan ay may mga naghinaing sa atin kaugnay sa delayed na mga pasahod ng pamahalaan na kanilang napagtratrabahuhan. Noon pa tayo nagbabalita nung unang pang panahon sa radyo ay maraming ganyan na kaso. Marami kasing iba nag-hire sa mga lokal na pamahalaan o pang probinsya o mga city hall ng mga manggagawa para mapagbigyan, pero sana naman siguruhin ng mga nanunungkulan ng may sapat na pondo bago sila tumanggap ng mga manggagawa. Meron namang iba nililinaw nila na walang pondo pero mag-aantay ka kung papasok ka ng ilang buwan at wala kang matatanggap at mag-iintay kang magkapondo. So depende sa pasok ng pera sa treasury, sa paniningil ng mga ng munisipyo o ng pamahalaan sa mga negosyante o mga pagdating ng mga mga paniningil ng mga babayarin sa lokal na pamahalaan. Yung ganyan po ay nakakatakot dahil paano kung walang dumating na pera? Kaya marami tayong nabalitaan noon ng mga lokal na pamahalaan, hindi nasweldohan, nagwawala yung mga tao. So mga karumal-dumal ho yung mga nangyari sa kanila at pinapasok sila ng pinapasok at hindi naman sila tumanggap. Merong iba pa narinig tayo so thank you na lang. Kumbaga pina-thank-yuhan na lang nila yung nagtrabaho sa kanila, yung pala ay hindi nila kadikit kaya hindi na nakasweldo. Ay yung mga ganyang gawain ho ng mga lokal na pamahalaan o mga naghahari-harian sa mga munisipyo ay pakasumpain kayo na pagpapahirap sa mamamayan. May balik yan, siguradong may balik yan. Okay, alam niyo ho nung marami nga hong iba nakakapanutok pa ng baril noon, naibalita natin dahil napakahalaga ng trabaho na na ibinibigay sa mga manggagawa at bayaran niyo sila at suklian niyo yung kanilang pagod na ginawa. Ang masama naman yung pasweldohin mo yung mga ghost employee Marami rin tayong alam na ganyan ghost employee, darating na lamang darating na lamang sa mga nung nagtatrabaho pa ako sa gobyerno, nakikita natin mga darating na lamang mga walang hiya, talaga naman nakahiya-hiya naman, yung iba'y lingkod pa di umano ng Diyos at pinagtatawanan sila ng mga empleyado ng pamahalaan dahil sumisweldo silang bigla, darating kinsenas katapusan para kumubra ng sobra ng nakasobre na sweldo nila pero wala namang ginagawa. Dahil nga dikit nga po dun sa mga alkalde o gobernador, kamag-anak gano'n ay ang kakapal ho ng mukha. Korapsyon, yan po ay isang uri ng korapsyon na talaga namang karumal-dumal ho yung ganyan, na hindi naman talaga dapat payagan yan. Marami tayong alam nagsesweldo pero pinampapagawa, pinagtatrabaho sa bukid, sa bahay nila, sa ibang lugar, nagpapatayo sila o nagpapa-renovate ng bahay. Naku, ang daming ganyan ho. Yung mga ganyan ho ay sinumpa na ho yung ibang alam ko. Talaga namang binawian na rin sila ng buhay. Meron pa rin ho tayong inaantay na ilang tao na talagang gumawa ng ganyang bagay at sabi ko nga dun sa iba, huwag kayong mag-alala.
idalangin niyo sa Diyos kung kayo naman ay may relasyon sa Diyos at kayo naman ay matuwid, igaganti kayo ng Diyos. Hindi puwedeng hindi sa mga taong walang takot sa Diyos, mayroong panahon 'yan. At, kung hindi na talaga sila babalik at maglilingkod ng tama sa mamamayan o sa Diyos, gagamitin ang buhay nila ng ayon sa pagpapatakbo ng Diyos, may lugar 'yan. Hindi langit ang lugar nila kundi dito ay kukunin ang buhay nila at parurusahan na ho talaga sila ng sakit o mamatay na sila at dalhin na sila sa lugar nilang kalalagyan na hindi na sila nagtino sa mundong ito. Siyempre alam na natin impyerno 'yun base sa aral ni Kristo ng Panginoong Diyos. Nagkamalman sila sa mundo, impyerno naman ang kinalagpakan ng kaluluwa. So, marami no'n, pagdating ho no'n naalala ko nung unang panahon 'no, yung isang mayor dito sa bayan ng Maria Aurora nung magkaibigan silang parehong mayor, inendorso yung isa na dating bise, nung nanalo ay, ah, na mayor pinagtatanggal na niya yung mga tauhan ng dating mayor na kaibigan niya dahil naghiwalay na sila ng pulitika. Ay naku, talaga namang ang problema paswelduhin niyo muna bago niyo, tanggalin. Siguraduhin niyong paswelduhin, wala tayong magagawa, kotermino 'yan, So, kung may bago na ang mayor wala tayong magagawa kung sinong ilalagay niya, yun. Yung mga dating ipinasok ng dating mayor o dating governor walang magagawa, tatanggalin kayo dahil hindi nila kayo, kadikit at hindi nila gusto ang karakas ninyo, ang mukha ninyo, baka maging bantay pa kayo nila at kalaban nila yung dating naglagay sa inyo, sa puwesto ninyo o nag-appoint sa inyo. So, ang hiling natin, sana sa mga kinauukulan maging patas naman, magpasuweldo naman kayo ng tama sa mga taong nagpakahirap o umasa at kailangan nila para sa kanilang pamilya. And then, kung hindi niyo naman kaya talagang paswelduhin, huwag niyo na papasukin at, para hindi na sumakit ang loob nila. Baka iyan ay, magalit, magwala, gantihan pa kayo niyan o kitilin ang buhay niyo o isumbong kayo sa Diyos na nakaririnig ng mga bagay ng ginagawang katarantaduhan ng ninyong mga alkalde o mga gobernor man o kung sino man kayong mga nasa kinauupuan ninyo na iniipit. Ngayon kung walang talagang pondo, di hayaan na. Ibig sabihin kung wala talagang pondo, sabihin para i-close, walang ano, walang mapapasweldo. At, 'wag na magpumilit na pumasok ang iba para walang sakit ng loob, gano'n lang. At, may iba naman magrereklamo, bakit yung iba yun ang binigyan, wala ngang magagawa dahil hindi nga kanila kayo kakulay o kapulitika, hindi kayo nila alipores o kamag-anak kaya hindi kayo puwede diyan. Talagang sabi nga nung unang panahon weather lang. Kaya pala ay noon hindi ko pinangarap magtrabaho sa mga pamahalaan na ganyan na nakikibagay ka do'n sa mga gagong mga mayor, gobernur, mga hindi patas, wag masisira yung lalo na yung pagkatao mo at di kaya yung lalo na't nadidikit ka diyan sa mga walang hiyang iyan, talagang yung lalo pa't kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, madadamay yung Diyos mo dun sa mga taong iyan nakadikit mo na hindi patas, na masyadong makamundo o meron namang mga taong wala naman talagang kakayanan na talagang maglingkod o magpasweldo o mamahala ng mga, lokal na pamahalaan, pero nandiyan sila para mambuwisit, hindi para maglingkod sa bayan. Mga trapong pulitiko pala. Ay siguro nga korapsiyon lang ang hinahanap kung mga pirma-pirma. Yan lang naman ang pinagkakakitaan ng mga yung yung tiwaling mayor, gobernor, mga congressman, mga senador ng mga kickback ang inaano at mga ibang presidente rin. 'Pag tiwali-tiwali yan, yung kapakinabangan ng mga pamilya nila at ang mga alipores nila at nila mismo. Hindi para maglingkod ng patas. Sa ibang mga matitino na mga pamahalaan naman makita mo maayos ang pagpapasuweldo. Nakapagtrabaho na rin ako noon sa, munisipyo at, nakita ko namang madali man ng saglit lang, talagang iniintindi ng mga mayor
yung damdamin ng mga trabahante, mga empleyado na maibigay on time. Ewan kung bakit, minsan nadidiskarel at, walang plano, mga bugok o yung mga walang alam sa pagpaplano o sobra-sobra yatang papaswelduhin, walang pampasweldo. O talaga namang dapat 'yan, parang isang, pribadong kumpanya, ba't ka tatanggap ng hiring tapos, wala ka ipapasweldo, 'di ba katangahan 'yun? Gano'n din sa pamahalaan, intindihin ninyo yung mga pangangailangan at pagod ng iba na ano, marami rin tayong napagtrabahuhan ng mga ibang maliliit na kumpanya, corporation pa kuno dito sa Aurora pero, ay naku Diyos ko, ay walang pampasweldo, ay di mas mabuti pang mag-Natasha Avon ka na lamang at talagang ibibigay ang komisyon meron naku, maiipit pa yung komisyon mo minsan. So, ganyan, kaya nga minsan ako nabubwisit ako sa mga company na mga ganyan na mga parang patapon ang tingin sa mga manggagawa, marami tayong karanasan, kumukulo ang dugo natin 'pag tayo ay nakakarinig ng mga ganyang mga balita ng mga pribado na yung pinapatrabaho nila mga bata, menor de edad tapos ang sabi kailangan may kita kayo diyan. Wala silang kuryente, wala silang pagkain. Kaawa-awa, sabi ko may mga ganyang mga employer ng mga pribado. Sila ang dapat sinusumbong sa DOLE at dapat aktibo ang DOLE sa pagkakaso o pagliligtas sa mga bata. At dapat ang DOLE, DILG o civil service ay di kaibigan ng mga politiko o tauhan. Nalalapitan naman dapat ng ng mga apektadong mga hindi napapasweldo ng mga pamahalaan o mga panggobyernong tanggapan at aktibo naman dapat ang DOLE na ukil-kilin at talagang buligligin nila yung mga tanggapan nang di na makarating sa media o social media dahil kawawa ang mga manggagawa. Yan ay paglabag sa karapatan nila at talagang kalabisan o pagsasamantala na yata o talagang wala na sa lugar ng pamamahala, walang alam sa pamamahala ng mga bayan, ng pagkakaperahan ng gobyerno, o ng pagha-hiring, pagpapaempleyado. Kaya dapat tinuin at mag-seminar. Kahiya-hiya naman yung mga taong ganyan o mga local chief executive o mga lokal na pamahalaan o provincial government o di kaya yung mga bukales at mga konsyales kung hindi nila maiaayos yung ganyang pagpapasweldo sa mga manggagawa. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Ko reporting.